Good day po. Welcome back ulit sa aking munting channel. This time ay ituturo ko naman ang wastong paggamit ng isang measuring o test instrument na tinatawag na digital multimeter. Tara, umpisahan na natin. Okay. Paano nga ba ang wastong paggamit ng digital multimeter? Ang pagtuturong ito ay naglalayon na makapagbigay ng basic foundation at tamang kaalaman sa wastong paggamit ng ganitong uri ng instrumento or test instrument upang matulungan na maihanda ang mga estudyante o electronic enthusiast na nagnanais mag-aral ng basic electronics o electrical. At sa pagtatapos ng pagtuturong ito ay titiyakin natin na alam nyo na ang tamang paggamit ng instrumentong ito para sa inyong kapakinabangan. Ang tamang paggamit ng instrumentong ito ay makatuwiran lamang na maituro kahit sa ganitong pamamaraan, itong online tutorial. Isang libreng edukasyon upang makapagbigay ng angkop na kaalaman para sa kapakinabangan ng mga mag-aaral ng electronic and electrical at sa mga nahihilig sa larangan ng electronic o yung mga electronic enthusiast. Ang tool o instrument na ito ay karaniwan na ginagamit ng mga technicians or even engineers at electrician. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagtuturo ng libreng edukasyon tulad nito na isang video tutorial ay malaki ang maitutulong bilang paghahanda sa mga napakaraming technical students na nais matutunan ang paggamit ng ganitong uri ng instrumento na magagamit hindi lamang sa personal kundi hanggang sa industriya. Ano nga ba ang tinatawag na digital multimeter at ano ang kahalagahan nito? Ito ay isang uri ng electronic digital measuring instrument na may kakayanan upang sukatin ang voltage, ampere o tinatawag na kuryente at resistance. Mahalaga din ng isang electronic student o electronic enthusiast ay mayroon ito sapagkat hindi niya magagawa ng tama o mabilis ang isang gawain na nangangailangan ng ganitong instrumento. Fluke 87V digital multimeter. Ito ang isang halimbawa ng isang digital multimeter na nakikita nyo. Fluke 87. Well, ito po ay hindi naman sponsor ng Fluke, pero kung ito ay napapanood ng mga taga-Fluke, baka naman pwede kayong magparamdam dyan. Okay, moving forward. So, sa pag-aaral na ito ay tatalakayin natin ang gampanin o function ng DME instrument at ang wastong paggamit nito sa pagsukat ng mga sumusunod gaya ng voltage. Ano nga ba itong voltage? Ito ay isang uri ng puwersa o enerhiya na tinatawag na electromotive force. Ito ang nagtutulak upang dumaloy ang kuryente sa buong electric circuit. Ang voltage ay mayroong dalawang klase. Ito ay tinatawag na alternating voltage at direct voltage. Ang voltage ay may unit na V. Ano pa yung pangalawa? Ampere. Ito ay isang unit na tinatawag na kuryente. Ito ay dumadaloy lamang sa electrical conductors tulad ng mga sumusunod: metal, copper, gold, tubig at iba pang kauri nito. At ang pangatlo ay ang resistance. Ito ay isang unit na direktang may kakayanan na sumalungat upang mapigilan o mabawasan ang pagdaloy ng kuryente sa isang conductive material. Isang halimbawa nito ay ang tinatawag na resistor. Ito ay may unit na ohm o omega symbol. Mahalagang malaman din ng mga nag-aaral ang tungkol sa Ohm's Law. May tinatawag na Ohm's Law, Ang Ohm's Law na to ay isang formula na ginagamit sa pag-compute o pag-calculate na may kaugnayan sa voltage, ampere, power at resistance. Ang Ohm's Law ay hango mula sa pangalan ng isang German physicist and mathematician na si George Simon Ohm.
Okay, moving forward. What is Ohm's law formula? Importanteng malaman ng estudyante ang ukol sa Ohm's law formula para malaman niya kung paano mag-compute, no, ng tinatawag na power, voltage, resistance, and current. Ang nakikita nyo sa screen na hugis bilog in pi form, dahil may hati-hati siya na parang pi, ay nahati rin sa 4 quadrant, which is for power, voltage, resistance, and current, wherein makikita nyo paano nag-derive yung formula sa bawat unit na yan. And the second one is yung in triangle form, wherein dito naman nag-derive kung paano rin kukumputin yung voltage, current, and resistance. Kung mapapansin nyo sa triangle form, wala lang diyan ay yung power. Okay? Okay, moving forward. Ito na yung actual ng Fluke 87B. Ito yung ginagamit ko sa pag-repair and everything. So, isa na natin, no? Meron itong selector switch, makikita nyo merong different units dito, no, na pwedeng i-test nitong tester na to. By the way, itong Fluke 87 nito, medyo high-end siya, no, as compared sa ibang digital tester lang. So, dito sa first step, yung nakita nyo V with sine wave sa ibabaw, ang tinetest dito o yung mini-measure nito ay yung AC voltage. One good example ng AC ay yung mismo sa current outlet natin, no, yung 220 or 110 VAC. Itong ginagamit. Auto range na to, automatic, no. It can be measured, no, from 600 about 600 millivolt up to 1000 volts. Okay? And this one naman, ang tinetest dito ay yung DC. One good example is yung sa baterya ng sasakyan or ng any battery na DC. Itong range na to ang ginagamit. Auto volt din siya. Auto range, I mean. Ito naman, mini-measure nito is yung few millivolts lang, no? Yung maliliit lang na voltage. Pwede mo siyang iset dito. At yung yellow 1 na nakikita ninyo ay ginagamit yan para sa pag-measure ng temperature. Okay? And this one, ginagamit naman yung ohms o yung ohmmeter para sa resistance. At yung nakikita nyo parang sound wave na yon, yun ay beeper para sa pagtetest ng continuity, halimbawa ng wire. Okay? At yung yellow one, ginagamit naman yon para sa pag-measure ng capacitor o yung capacitance. And this one, ginagamit naman pag-test ng diode, transistor, and MOSFET, and even MOSFET. It can be used for data devices. And this one, ang mini-measure naman nito ay yung alternating current, milliampere and ampere. So, auto range na rin ito. At yung yellow naman, ginagamit yan pang measure ng direct current. Okay? And the last one, ang mini-measure din ito is current, microampere lang. Mas maliit ito kaysa doon, no? AC rin and DC. So, papaanong sineset kung halimbawa ang mini-measure ay DC? So, since nakita nyo kulay yellow yan, okay, yellow. So, ipipress mo lang ito, magsishift na siya sa DC. Lahat ng yellow na nakikita nyo, ipipress lang ito. Halimbawa, dito, i-measurein mo is ampere, let's say 2 amperes, 3 amperes, and so, na DC, ipipress mo lang ito. Makikita mo, magbabago yun doon. Okay? DC na siya. Same thing dito. Kung mag-measure tayo ng capacitor, so just press this yellow button at makikita nyo na doon ay merong nakalagay na farad. Okay? Sa temperature naman, ito, i-press mo rin to, so makikita na rin dito. May degree centigrade. And so on. Okay? Okay, moving forward, ang ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin na itong sa actual application itong tester na to, no? Ngayon, sinet natin siya sa AC. One good example na i-measure natin yung AC source galing sa current outlet or
Gaya ng nakikita nyo dito, meron tayo ritong transformer, no? Yung power transformer na to, ang output nito is AC. So, tingnan niyo kung ano magiging reading doon, no? Tingnan natin. Step down transformer to from 220 down to 110. So, let's see. So, tama, may nakikita tayo, no? 113.6 volt AC. Okay? So, yan ang application pagka magsusukat. Pag kayo magsusukat na mali ang settings, no? For example, lalagay nyo sa DC. Ito may features tong DBM na to, no? May safety features to. Kahit mailagay ko sa DC, hindi siya masisira, pero wala kang mababasa. Kasi nga, alternating current yung measure natin, DC tong settings natin. So, lagay natin siya sa AC. This is the right way ng paggamit ng tester. Okay? So, 113. Okay. Yung ginawa ko kanina, no, kung ang gamit ko ay yung analog, from AC, sinet ko siya sa DC, sigurado, mayroong sirang part sa loob ng tester. Kasi wala siyang ganong safety features katulad nito. Okay? Okay, moving forward. Kanina ay pinakita ko sa inyo kung paano mag-measure ng AC voltage. This time ay yung DC naman. DC voltage measurement naman gagawin natin. One good example ng ating susukatin ay yung battery. Okay, ang battery ay DC source supply. Ito ay 6 volt, no? 6 volt battery. Tingnan natin dito, malalaman natin kung kung ang condition ng battery na to ay low voltage na ba siya or still in good condition or in good shape. Let's see. So, nakaset na tayo sa DC. Gagawin naman natin yung red probe ay ilalagay natin dito sa red terminal. Yung indicator naman, yung black is negative terminal. So, yung red terminal natin, no? Yung red probe natin, lagyan natin sa positive. Tingnan nyo yung reading. At yung isa naman ay sa negative side ng battery. So, ang na-read natin is 4.1. So, ibig sabihin, yung battery nito ay low voltage na. It requires na kailangan i-charge natin ulit. Kasi rechargeable naman itong battery na to, no? So, pwede siyang i-charge. Another example is yung car battery. DC source din yun. At yung ating iba pang mga battery charger, tulad nung sa cellphone, DC na rin yung output no? From AC, kinonvert into from AC, no? Kinonvert into DC. So, yung output voltage nun ay DC na. So, this time, skip na natin yung millivolt. Similar lang naman yun. Kaya lang, binabasa nun is millivolt lang, no? Mas mababa. Ito naman, auto range na siya. Pwede siya mag-read ng millivolt up to about 1100 or 1000 volts. So, proceed tayo dito sa ohms. Okay? Sa ohms, one good example, pagka mag-measure tayo ng resistance ay continuity test muna tayo. Pwede mong i-press itong parang sound wave na to, no? Beeper to, para ma-check mo kung may continuity yung wire or may continuity pa yung ito, nakikita nyo, incandescent. Ang incandescent kasi wire lang nasa loob niyan, nichrome wire. So, continuity lang yan. Basically, kapag measure natin yan, dapat tumulog. Expectedly, buo to, no? Buo naman yung, mapapansin nyo, buo yung filament. So, dapat meron tayong ma-measure. Okay? Ayan, no? See? Kaya siya tumunog, ibig sabihin lang nun, may continuity at buo pa ito. Kung yan ay putol na, pagka measure mo ang continuity niyan, wala nang tutunog. Okay? So, yan ang application ng beeper o yung sa continuity test. Another example is yung fuse. Itong fuse. Continuity lang din to, no? Dapat ang resistance nito is shorted lang kasi may wire yan sa loob. Minsan merong mga particle yan, conductive particle, no? Yun ang yung mga fusible material.
So, dapat ito tumunog. Okay, expectedly, tutunog talaga kasi good ito. Itong fuse na to. Another example ng fuse ito. Ito, as you can see, ewan ko kung nakikita nyo sa busted na to, putol na yung filament. So, pag measure natin yan, yung continuity niyan, wala nang tutunog. Open eh. O, yan. Hindi na siya tumutunog. Okay? Kasi, open na. So, lalaman mo ngayon na kailangan ng palitan itong ganitong fuse. Okay? So, next one is, as you can see, mayroong capacitor doon. Pwede nating papakita ko sa inyo paano ginagamit. Press natin yung yellow. So, farad. Dito na siya. Meron tayong example dito. Meron tayong capacitor dito, electrolytic capacitor. Ang value nito is 3.3 microfarad. I hope nakikita ninyo. Okay. So, measure natin kung tama pa rin ba. So, wala nang nababasa. Wala nang nare-read. Dapat may mabasa yan. So, wala na. Ibig sabihin, sira na itong capacitor na to. Open na to. As you can see, physically, talaga namang may damage na. Okay? Okay, this time, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano gamitin yung tester na to para mag-measure ng DC current. So, by default, naka-AC yan. So, we have to shift it into DC ampere. Press the yellow button para mag-shift siya, magiging DC current na yan. Okay? So, gagawin natin itong ating positive probe. Okay? Itong positive probe ng tester ay papunta dito sa isang terminal ng power supply. Okay? Ito yung power supply natin. Okay? So, dito natin lalagay yan. Connect. Okay? At yung other terminal naman na galing sa electric fan ay itatap natin dito sa negative probe ng tester. So, pansinin nyo, dapat mag-on yung electric fan at meron tayong mabasang current doon. Yan. Okay? So, okay? So, ang nababasa natin ay 334 milliampere DC. Okay? Be careful, Although, so ngayon, ang nababasa natin ay 333 milliampere or equivalent of 0.332 ampere kung i-convert natin. So, yung DC at saka AC naman is the same lang naman yung procedure niya, sa pag-measure ng current. The only difference is yung settings. Kailangan nakaset siya sa AC kung AC yung measure natin current at kung DC naman dapat nasa DC range. Okay? I hope may natutunan kayo dito sa ating tutorial or yung topic natin ngayon. Kung meron kayong mga katanungan or suggestion or topics na gusto ninyong discuss natin, you can leave your comment below. At sisikapin natin na matapik din natin yan o maging topic natin sa mga susunod pa nating video. So, for na sa ngayon, for the meantime, that's all for now, and until my next video, thank you so much and God bless.